Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na tawagin na lang natin sa pangalang Pugo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Lumaki si Pugo na walang kinikilalang magulang. Tanging lolo at lola lamang ang nakakasama. 8 buwang gulang pa lamang nang iwanan siya ng ama sa piling ng ina. Ngunit dahil sa kakulangan sa pinansyal, sinuong ng ina ang buhay OFW. Masakit mang mawalay sa anak. Tiniis nito ang lahat, maitaguyod lamang ang bata. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, magbibinata na si Pugo. Ngunit sagad pa rin ang galit nito sa ama. Sa murang edad, napilitan itong maghanap buhay para maalalayan ang ina na nasa malayo. Nais niya balang araw, makapiling na ang ina na matagal nang hinahanap-hanap. Ang hanap buhay naman ng lolo't lola ay paggawa ng puto na gawa sa kamoteng kahoy. Tol, saan ka na naman maglalako? Didibdib mo na yung pagbebenta mo ng puto ah. Hindi ka na masyadong nakakasama sa tambayan. Wika ng kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Alberto. Pasensya na tol ah. Alam niyo namang hindi na kaya ni lolang maglako eh. Lalo pat palaging inaatake ng arthritis. Kahit si lolo nga eh. Hindi na kayang maglakad ng malayo. Bumili ka na lang ng puto para mabilis ako makauwi. Tugon ni Pugo. O siya, sige. Magkano ba lahat yan? Bibilihin ko na. Andiyan ang tropa sa may kamalig oh. Ipamigay mo na lang sa kanila. Ako na lang ang magbabayad. Wika ng kaibigan. Naku, salamat tol ah. May sakit kasi ang lolo ko ngayon eh. Kailangan ko din makauwi ng maaga. Ako na muna ang gagawa ng puto para bukas eh. Kaya salamat ha. Bukas ulit. Tugon ng binata. Kinamayan niya ang kaibigan bilang pasasalamat. Natutuwa siyang hinatid ang mga puto sa mga tropa na nakatambay sa kamalig. Matapos yon, umuwi na ito ng tahanan. Nakangiti itong sumalubong sa lola, naabala sa pagbabalat ng kamoteng kahoy. Hapon na ng mga oras na yon. O apo, ubos na ang paninda mo. Salamat sa Panginoon at nandito ka na. Apo, ako na ang magkukuskus nito. Magpahinga ka na doon. Bukas na madaling araw na natin ito isalang sa pugon. Nakaluto na ako ng hapunan nyo ng lola mo. May sakit pa nga rin yan eh. Wika ng lola na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Medi. Ayos lang po ako lola. Naku, nasarapan po sila sa puto mo kaya inubos ng kaibigan ko eh. Lola, ikaw po ang dapat magpahinga doon eh. Kaya ko na po yan. Tsaka hayaan niyo pong ako na ang maguskus. Sasakit na naman po ang likod niyo yan eh. Mas mahihirapan po ako kapag dalawa po kayo ni lolo ang nagkasakit. Tugon ni Pugo. Halos maluha ang lola sa mga sinasabi ng apo. Nararamdaman niya ang pagmamahal sa kanila. Tumayo na ito at pinasok ang mga natapos balata na kamoteng kahoy. Sabay na silang pumunta ng kusina. Mag-aalas 5 ng hapon at palubog na ang araw. Ilang sandali lang ay pinuntahan ng binata ang silid ng lolo para hatidan ng makakain. Lolo, gising po muna kayo. Kakain po at iinom na ng gamot.
Wika ni Pugo. Naku po, wala pa akong ganang kumain eh. Ilagay mo na lang muna dyan sa maliit na lamesa. Ako na ang babangon mamaya. Alalayan mo na lang doon ang lola mo. Tugon ni Lolo Estoy. Lo, nag-aalala po kami ni Lola sa kalagayan niyo eh. Gusto niyo po bang magpakonsulta na? Tatawagan ko po si Mama para maalalayan niya tayo sa gastusin. Tanong ni Pugo. Ay sus, nilalagnat lang naman ako. Apo, magiging maayos din naman ako. Pahinga lang siguro ang kulang. Ang lola mo ang isipin mo. Alam mo namang naging buhay na niya ang ilang taon na paggawa ng mga puto. Kaya hindi yan sanay na hindi gagawa. Huwag mo siyang hayaang kumilos mag-isa. May awa naman ng Diyos. At siguradong bukas pwede na akong gumalaw. Tugon ni Lolo Estoy. Wala nang nagawa ang binata kundi intindihin ang mga sinasabi ng lolo. Lumabas na ito ng silid at pinuntahan ang lola para maalalayan sa paghahanda ng hapunan. Maaga na silang kumain upang maaga ding makapagpahinga. Nang matapos ang hapunan, nakagawian nito ang pagtawag sa ina bago matapos ang araw. Kinakamusta niya ito para masigurado na maayos ang lahat sa pamilya. 2:00 na madaling araw. Bumangon na ang binata. Hindi na niya hinintay ang lola at hindi din ito ginising. Kusa niyang trinabaho ang pagluluto ng puto. Sa ilang taong nakamasid sa lola sa mga tamang proseso, naging madali na sa kanya ang gawin yon kahit wala ng superbisyon ng mga ito. Lumabas ang binata upang sigaan ang pugon na gawa sa putik. Lumang estilo ng pugon, kung saan kailangang pasukan ng mga nagbabagang kahoy ang loob at painitin na mahigit sa kalahating oras. Kaunting description lamang sa lugar. Malawak at malinis. Napapalibutan ng mga puno ng mangga. Nasa labas lang ng bahay ang pugon. Sa ilalim ng puno ng mangga na may nakahilerang papag kung saan nilalagay ang mga puto matapos may luto. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon. Habang nagsisiga, nakarinig si Pugo ng mga kaluskos. Nagtataka siya kung saan ito nanggagaling. Hinayaan lang naman yon ng binata at inisip na baka ligaw ng mga hayop lamang dahil malapit sila sa gubat. Wala din silang mga kapitbahay. Gawa ng ang kinatitirikan ng tahanan ay lupain mismo ng lolo't lola. Sa pagpapatuloy ng kwento, tinuon na lamang niya ang sarili sa ginagawa. Matapos magsiga ng pugon, hinanda na niya ang huhulmahan ng mga puto. Hawak ang planggana na puno ng kamoteng kahoy. Iniisa-isa niya ang lagay sa hulmahan. Ilang sandali lang, naipasok na niya ang unang hanay at hinihintay itong maluto. Habang naghihintay, nagtimpla na muna ito ng kape. Biglang nabaling ang tingin niya sa puno malapit sa pugon. May nakaupo na malaking aso at nakaharap sa kanya. Ngunit imbes na matakot, nilapitan niya ito. Akmang hahawakan sana ngunit bigla na lamang lumabas ang lola. Sa gulat ni Pugo, ganun din ang naramdaman ng kaharap kaya nataranta ito. Akmang tatakbo na sana nang mauntog ang nilalang sa puno. Sa lakas ng pagtama, halos mabuwal nito ang kahoy. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam din ng pagabundol si Pugo kasabay ng biglaang pagtilapon. Halos mahimatay pa ito sa sakit na naramdaman.
Nagmamadali naman siyang pinabangon ng lola. Diyos ko, Pugo. Apo, anong nangyari sa'yo? Apo! Apo! Wika ni Lola Meding. Tuluyang nahimatay si Pugo dahil sa pagkataranta ng matanda. Tinawag niya ang asawa na noong mga oras na yon. Nagising na sa lakas ng pagkakasigaw ng asawa. Dali-dali nilang dinala ang apo sa loob. Maiging sinuri kung ano nga ba ang nangyari sa apo. Hindi makalma ang lola dahil hindi pa din bumabangon ang apo. Kahit hindi pa natatapos ang pagsasalang ng puto, minabuti pa rin niyang magpatawag na ng albularyo. May kalayuan ang tahanan ng manggagamot. Ngunit tiniis ito ng lolo dahil sa labis na pag-aalala sa apo. Magbubukang liwayway na makabalik siya kasama ang albularyo. Habang papasok sa bakuran, huminto ang manggagamot malapit sa malaking puno ng mangga. Nakita nito ang bakas ng hindi pangkaraniwang nilalang. Tahimik nitong dinama ang lugar, malapit sa kinabuwalan ng bata. Alaga ng engkanto. Nasaan ang apo mo, Estoy? Pakiramdam ko, may presensya ng engkanto sa lugar. Wika ng albularyo. Natawagin na lang natin sa pangalang Homer. Hindi din namin alam ang nangyayari. Bigla na lang siyang tumilapon eh. Nung patayuin ang asawa ko, hinimatay na yung bata. Tugon ni Lolo Estoy. Muling napatingin ang albularyo sa puno at biglang napayuko. May binibigkas itong mga kataga habang papalapit sa puno at may kinuha. Ilang sandaling katahimikan habang papasok ng tahanan. Nakita nitong nakahiga ang binata sa mahabang upuan. Habang ang lola naman, nasa gilid lamang nito. Lumapit ang albularyo at dinama ang pulso ni Pugo. Habang hawak ang kamay ng binata, dinampi din niya ang palad sa noo nito. Doon pa lamang napansin ang malaking pasa. Hawak ang kung anong bagay na kinuha sa puno. Dinurog ito ng albularyo at pinahid sa pasa ni Pugo. Estoy, kunan mo ko ng 7 dahon ng kasla at puting pantali. Naipasa ng nilalang ang sakit na natamo nito bilang sumpa sa apo niyo. Hindi naman malaking pinsala. Pero kapag nagising si Pugo, malaking gampanin ang pwedeng ipataw nito sa apo niyo. Ganun pa man, hindi ako ang makakapagpaliwanag. Siya mismo ang makakatuklas nun. Wika ni Mang Homer. Nang malapatan niya ito ng lunas, hindi naman kagad nagising ang binata at halos 3 araw na silang naghihintay. Kahit nag-aalala na ang dalawang matanda, pinili nitong manalig sa mga sinasabi ng manggagamot. Hanggang sa isang umaga, kusa itong nagising at naghanap ng makakain. Kagad naman itong pinaghandaan ng dalawang matanda. Ilang sandali lang na makabalik na ang lakas. Dito na nagkwento si Pugo. Habang hawak ang ulo, ikwinento nito ang mga nangyari at hindi naman makapaniwala ang dalawang matanda. Dali-dali namang humingi ng patawad ang lola. Nang malamang dahil pala sa kanya kung bakit nagkaganon ang apo. Ayon pa kay Pugo, nakikipagkaibigan lang naman ang nakitang nilalang. Kaya hindi dapat matakot. Niyakap niya ang lolo't lola at nagpasalamat sa lahat ng pag-aalaga. Pinanatag niya ang kalooban ng mga ito. Kung anuman ang dulot o bunga ng mga nangyari,
Sisikapin niyang mabalanse at hihingi ng gabay sa dalawang matanda. Lalo na sa mga nakaatang na gampani na pinagkaloob ng nilalang dahil sa pinakita niyang tapang. Ang tanging hangad niya, magampanan niya ito ng maayos. Sa gabay ng alaga ng nilalang na minsang nakaharap sa tapat ng puno ng mangga. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gege. Walang eksaktong taon. Balasan, Iloilo. Mula pagkabata, mahilig na si Gege sa mga larong panglalaki. Maging porma, ayos at kahit hanggang sa bewang ang buhok. Nagagawa pa rin itong kumilos na tila lalaki. Lumaking mas malapit sa ama, kaya ito ang nagaya ni Gege. At madalas, maging pananalita ng ama ay ginagaya ng dalaga. Anak, ikaw na muna ang tao dito sa palaisdahan na. Wala na tayong tubig. Kahit pang saing wala ng laman. Isasama ko muna ang nanay mo. Magbabangka lang kami at baka tanghali na kaming makauwi. Tsaka Gege, alam mo naman magpakain ng alimango, di ba? Wika ni Tatay Teban. Naku Teban na malaking tiyan. Ikaw nga, halos hindi mo matapos ang isang balde. Tapos iaasa mo sa anak mo. Una ni Nanay Elenita. Opo tay, ako na po ang bahala dito. Uubusin ko na po ba yung isang sako? Ay, Nay, bili po kayo ng aripahol ha. Yung maraming lamang bukayo po ang piliin nyo. Huwag kang mag-alala Nay. Pagbalik nyo po dito, maayos na ang lahat ng yan. Tugon ni Gege. Natatawa pa itong nagsalita sa ina. Habang binubuhat pababa ang mga galon sa igiba ng tubig. Ilang sandali pa, umalis na ang mga magulang. Naiwan itong hawak ang martilyo, pampukpok sa mga suso. Bagaman bata pa si Gege, ngunit maaasahan talaga ito sa mga gawain. Bago nagsimulang magpukpok, inipon niya muna ang mga kalat at dumi sa tahanan. Sinigurado munang malinis ang bahay bago ihanda ang mga ipapakain sa alimango. Ginuha naman niya ang baldeng paglalagyan ng mga suso. Description lamang sa lugar. Isa itong proyekto ng pamahalaan sa pagpapataba ng mga alimango. Naglalayong mapanatili ang mga puno sa ilog. Hindi gaya ng mga nakikitang palaisdaan na hinuhukay. Lahat ng puno na makikita sa ilog ay nasa loob mismo ng palaisdaan. Dagdag pa nito, ang bahay ay pinatong sa 2 puno ng mayapi na hindi maaaring putulin. Mag-aalas 8 na nang matapos sa pagliligpit si Gege sa tahanan. Bit-bit ang maliit na radyo. Umupo ito sa upuang kahoy habang kaharap ang gagawin. Hanggang sa may narinig siyang nagtatampisaw sa loob ng palaisdaan. Noong una, mahina pa lamang ngunit na mga sumunod na oras. Tila may isang malaking kalabaw na bumulusok pababa ng tubig. At maging siya ay naabot ng talsik. Ngunit pagtingin naman niya sa palaisdaan, wala naman itong nakita. Kaya ipinagpatuloy na lamang ang ginagawa. Kahit kinakabahan, pinili ni Gege na palakasin ang tunog ng radyo na nasa harapan. Walang katao-tao sa lugar dahil wala din naman silang kapitbahay. Makalipas ang 1 oras nakita niyang sapat na ang pagpukpok. Bit-bit ang timba na may lamang pinukpok na suso.
Inikot niya ang lugar upang magpakain ng alimango. Matagal pa bago ang tanghali at kailangang buksan ang tarangkahan para tumaas ang tubig. Habang ginagawa yon, napapansin ng dalaga na may kung anong pagbabago sa galaw at naging kulay dugo ang tubig. Sa gulat at takot ni Gege, napatakbo ito pabalik ng tahanan. Nanginginig ang katawan. Naupo sa gilid at pinapakiramdaman ang susunod na mangyayari. May mga naramdaman itong yabag at narinig na kung anong iyakan at hiyawan sa paligid. Sa hindi malamang dahilan, may tumulong dugo sa ilong ni Gege at dahil sa sobrang takot, nahimatay ang dalaga. Gege, nasaan na kaya yung anak mo, Elenita? Kanina pa ako tumatawag eh. Wala namang sumasagot. Sige na, itali na muna natin ang bangka. Mamaya na lang natin ibaba ang mga gamit at hindi natin kaya. Magpapatulong na lang tayo kay Gege. Wika ni Tatay Teban. Ang tahimik, Teban. Nakakapanibago naman. Sige na, mauuna na ako. Tugon ni Nanay Elenita. Nasanay ang mga ito na kahit palaging iniiwan ang anak, malayo pa lamang ay sumasalubong na ito. Nag-aalala na ang mag-asawa nang hindi makita si Gege. Habang papasok ang ina, nagulat ito dahil nakahandusay ang anak malapit sa pintuan ng tahanan. Napasigaw ito nang makita na punong-puno ng dugo ang mukha ng anak. Teban, tulong! Ang anak natin! Gege, gumising ka anak. Ano bang nangyari sa iyo? Diyos ko, Teban! Nag-aalalang wika ni Nanay Elenita. Sige na, Elenita. Kumuha ka muna ng pamunas sa mukha niya. Aalis ka agad tayo. Tugon ni Tatay Teban. May kalayuan ang baryo. Karga ang dalaga. Nanalangin ang mag-asawa na walang masamang mangyari sa anak. Mabilis nilang pinatakbo ang bangka at ilang sandali lang. Nakarating na sila sa baryo. Kumuha naman ng tricycle ang ama. Kaagad naman sila nitong hinatid sa ospital. Minuto lamang ang lumipas. Narating na nila ang pagamutan. Wala naman gaanong pasyente na mga oras na yon. Kaya kagad silang naasikaso. Sinuri ng doktor ang kalagayan ni Gege para matukoy kung anong naging sakit. Napailing na lamang ang doktor dahil wala namang lagnat pero mainit ang katawan ng dalaga. Maging ang nilagay na thermometer sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi din ito masukat ang init ni Gege. Wala pa ring malay ang dalaga ng mga oras na yon. Kaya labis na pag-aalala ang naramdaman ng mga magulang. Hanggang sa biglang dumating ang kapatid ni Tatay Teban kasama ang asawa. Nako, sa ganyang lagay, Teban, wala namang masama kung ipapatingin nyo sa albularyo ang bata. Hindi na tayo dapat magsayang pa ng oras. Wika ng tiyahin na dawagin na lang natin sa pangalang Glenda. Saan ba? Sino ba ang tatawagin nating Glenda? Wala naman akong kakilala sa baryo natin na magaling na manggagamot. Tsaka hindi ko din alam kung anong nangyari. Wika ni Tatay Teban. Teban, may kakilala ko. Ayusin niyo si Gege at ako na ang susundo. Huwag na kayong maingay sa mga tao dito sa pagamutan nang makaiwas tayo sa problema. Wika ni Tio Teodoso. Ilang sandali lang ay lumakad na ang kapatid. Kasama ang panalangin na sana maagapan pa nila ang nangyari sa dalaga. Makalipas ang kalahating oras,
dumating na si Tio Teodoso kasama ang manggagamot na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Rigor. Nasa pasilyo pa lamang ang dalawa. Naglalakad papuntang kwarto ng pasyente. Nakaramdam na ng mabigat na presensya si Mang Rigor kasabay ng pagpatay-sinde ng ilaw. Mag-aalas 4 pa lang ng hapon na mga sandaling yon. Sandali! Nandito sila. May bantay ang bata. Hindi mga tao. Delikado ito. Wika ni Mang Rigor. Halos 2 dipa ang layo nila sa pinto. Napausal ng pamproteksyon ang manggagamot at may inihip sa hangin. Naloko na. Teodoso, mga kawal ang nasa pinto mismo ng kwarto ng pasyente. Mauna kang pumasok at ako na ang makikipag-usap. Hindi nila ako papayagang makapasok sa loob. Nakikita ko ang galaw nila. Wika ni Mang Rigor. Dali-dali namang pumasok si Tio Teodoso. Samantalang si Mang Rigor naman, ito ang nakipag-usap sa mga bantay. Minuto lamang ang nakalipas. Pumasok na din ito at dito nakita ang kalagayan ng dalaga. Ipinaliwanag niya ang nangyari na nalahad ng kawal sa labas ng pinto. Kailangan na nilang magmadali. Kailangan bago mag-alas 3 na madaling araw, makapag-alay sila ng hayop doon sa pinangyarihan. May nangyaring hindi maganda sa lugar. Inakala ng mga nilalang na ang anak nyo ang dahilan. Kaya pupuntahan natin at kailangan may dala tayo ng mga buhay na alay. Tayong 3 ni Teodoso ang pupunta. Wika ni Mang Rigor. Mag-aalas 6 na makahanap sila ng baboy at mga manok na papaduguin sa lugar. Pagkalapag pa lamang ng bangka, napahinga ng malalim ang albularyo. Siya ang naunang naglakad habang ang dalawa ang nagbuhat ng alay. Ilang sandali lang, napahinto ito na tila may kinakausap. Nagsasalita pa ang albularyo ng mga katagang hindi maintindihan ng mga kasama. May pinuntahan itong parte ng lugar. Nakita nito ang balde ng suso. Nakaharang sa tila maliit na tumpok ng putik. Kinuha ito ng albularyo. Nagsambit ng kung anong mga kataga. Habang tahimik lang ang dalawa, nakasunod lamang ang mga ito sa albularyo na papunta sa tarangkahan. Dito nila napag-alamang tulayon ng mga nilalang na bumagsak. Dahil sa kung anong pangyayari, napailing na lamang ang albularyo at muling nagsalita. Sa mga edadalmunon, mga nilalang ng hangin, tubig at lupa, naway tanggapin nyo ang aming munting alay. Wika ni Mang Rigor. Nagdasal ito at nagpatira pa kasabay ng kung anong liwanag mula sa tarangkahan. Nang mga oras na yon, tanging buwan lamang ang nagsisilbing liwanag. Nang makita nila ang liwanag ay namangha sila. Ilang sandali pa, tumayo si Mang Rigor at kinuha ang maliit na baboy. Sa hindi malamang dahilan, hindi na nagpumiglas ang hayop na tila alam na nito ang kahihinatnan. Ginilit ng albularyo ang leeg ng baboy gamit ang liwanag na kinuha sa tarangkahan, kasabay ng kung anong mga kataga. At habang pinagmamasdan ng dalawa ang nangyayari, hindi nila maiwasang mamangha sa ginagawa ng manggagamot. Inabot na sila ng hating gabi sa lugar. Lahat ng sulok ay inalayan nila ng dugo, kasama ang 7 manok na itim at puti. Nang matapos ang ginagawa, lahat ng hayop na wala ng dugo, ibinalik na nila sa tarangkahan.
May kung anong bola ng liwanag ang lumulutang sa harap ng albularyo, kasabay ng pagtanggal ng mga harang na lambat sa lugar. Nang matapos ito sa ginagawa, nagsabi itong babalik sila sa pagamutan. Mag-aalas 12 nang makarating sila, kasama ng kung anong ilaw. Pinawi nito ang mga bantay ng pinto kung nasaan naroon ang dalaga. Nagdasal ng proteksyon ng albularyo. Hindi pa sila direktang pumasok nang narinig nila mula sa loob ang pagsasalita ng dalaga. Tuluyan na itong nagising. Nagulat kung bakit ito nasa pagamutan. Pumasok na ang tatlo sa loob. Gege anak, kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Tatay Teban. Tay, napano po ba ako? Anong nangyari? Pasensya na tay hindi ko naubos sa pagbudbud yung mga suso. Tugon ni Gege. Sa bahay niyo na pag-usapan ang lahat at may sasabihin ako. Sabat ni Mang Rigor. Dali-dali namang niyakap ng mga magulang ang bata. Mag-aalas 9 na ng umaga na makalabas sila ng ospital. Kasama ang albularyo, ipinaliwanag nito ang lugar. Ito ay kalakalan ng mga engkanto. Inakala nila na si Gege ang dahilan ng pagkasarado ng lugar. Kaya pinatawan nila ng sumpa ang dalaga. Pinaliwanag din niya na huwag harangan ng kung ano ang lagusan ng mga nilalang. Walang magiging problema kung masusunod lamang ang gusto ng mga ito. Sa takot ng ama na mangyari itong muli, minabuti niyang iuwi na lang sa baryo ang mag-ina. Nang araw na yon, umuwi na din ang manggagamot at bumalik na ang pamilya sa tahanan sa baryo. Mas pinili ng ama na ligtas ang pamilya. Inayos niya ang palaisdaan na nag-iisa para maiwas na din ang mag-ina sa posible pang kaganapan dahil lamang sa mga nilalang na hindi nakikita. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa'y nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, maging maingat sa ating mga pagkilos. Hindi naman tayo pinipilit maniwala sa mga kakaibang nilalang o bagay. Pero matuto tayong rumespeto sa sari-sariling espasyo. Dahil baka may maperwisyo na tayo na hindi natin nakikita. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang 11. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Bata pa lamang si 11. Madalas na nitong marinig sa mga magulang ang mga pananakot sa kanya. Sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, kailangan nasa loob na ito ng tahanan. Palaging sinasabi ng ama na may halimaw na kakain sa kanya. Habang nagkakaedad, doon lamang mas naintindihan ni 11 ang ibig sabihin ng ama. Galing ito sa pamilya ng mga antingero at albularyo. Likas na sa pamilya nila ang may kaalaman sa lihim na karunungan. Nagpasalin-salin lamang ito sa mga henerasyon. Nang mamatay ang mga magulang ni 11 dahil sa isang trahedya, ipinamana sa kanya ng mga ito ang mga lupain, maging ang tahanan, para hindi na ito mahirapan pa sa oras na magkaasawa. Bukod sa mga ari-arian, minana din ito ang isang espada na ginamit noon ng ama sa pakikipaglaban sa mga nilalang
May binigay ding habak sa kanya ang ama na ayon dito, magsisilbing proteksyon niya sa mga elemento. Hindi nagtagal. Tuluyan ng nakapag-asawa at anak si Onse. Ngunit naglipa na naman ang mga nilalang sa lugar. Bukod sa mga nabanggit, iniwan din sa kanya ng ama ang libreta na palagi nitong gamit. Sinabi sa anak na magagamit niya ito sa tinakdang panahon, na palagi namang binabasa ni Onse. Mahal, palagi ka na lang abala dyan sa pagbabasa ng libro na yan Ano bang meron dyan? Tanong ng asawa na si Inday. Niyakap naman ni Onse ang asawa. Wala ito, mahal. Kailangan lang para maprotektahan tayo laban sa mga nagbabadyang panganib. Si Wensi nga pala, nasaan? Malapit na mag-alas 6 Hindi pa ba umuwi galing eskwela? Tugon ni Onse. Wala pa nga Dumating na yung mga kaklase niyang taga rito, pero siya wala pa din. Wika ni Inday. Pasoy talagang bata yan Di marunong makinig Baka gusto niyang magaya doon sa kababata ko noon. Hindi nakinig sa mga magulang. Kaya yun, namatay. Ay nako, susunduin ko nga muna at baka mapahamak yun Tugon ni Onse. Dali-dali nitong nilagay ang librong binabasa sa kahon at umalis ng tahanan. Sinundo nito ang anak. Nakita si Wensi na nakikipagbarkada sa mga kabataan na taga-kabilang baryo. Kagad namang nakita ni Wensi ang ama. Dali-daling kinuha ang bag at lumapit. Atay, ano pong ginagawa mo dito? Uuwi naman po ako sa bahay. Tanong ni Wensi. Dali-dali namang hinila ni Onse si Wensi palayo sa lugar. Hindi ito nagsasalita hanggang sa nakarating sa tahanan. Pagkapasok pa lamang ng pinto, kaagad na nitong sinermona ng anak. Anong oras na? Kanina ka pa namin hinihintay Alam ko ang oras ng pag-uwi mo. Gusto mo bang magaya doon sa kababata ko noon? Iniingatan lang kita, Wensi. Lahat ng sinasabi ko, para din naman sa'yo Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Wika ni Onse sa anak. Ano tay? Aswang na naman yan bakit hindi mo na lang ako turuan makipaglaban nang maprotektahan ko ang sarili ko? Tanong ni Wensi. Hindi pa pwede, Wensi. Wala ka pa sa tamang edad para dyan. Kaya naman, manahimik ka sa gusto mo. Dahil hindi kita papayagan. Ako ang tatay mo, kaya ako ang masusunod. Tugon ni Onse. Napayuko na lamang si Wensi sa sinabi ng ama. Hindi na lamang ito nakipagtalo dahil alam niyang hindi naman siya mananalo dito. Matapos ang pag-uusap na yon, sinunod na lamang ni Wensi ang bili ng ama para hindi na ito mapagalitan pa. Matapos ang araw na mapagalitan si Wensi, palagi na itong umuuwi sa tamang oras na wala nang pagtalunan pa. Ngunit makalipas ang ilang taon, napansin ni Onse ang unti-unting pagbabago sa anak. Muli itong napabarkada sa mga kaklase. Dumating pa sa punto na umuuwi si Wensi ng lasing na mas lalong kinagalit ni Onse. Kaya naman, madalas niya itong pagsabihan. Pero pinagsawalang bahala lang ito ng anak at patuloy lang sa maling gawain. Hanggang sa isang araw, nagkasagutan ang mag-ama. Dahil sa sama ng loob sa pagpigil ng mag-ama, inatake sa puso si Inday. Nasugod pa naman sa ospital si Inday. Ngunit sa kasamaang palad, dead on arrival na ang asawa. Labis ang pagdadalamhati ng mag-ama.
Kaagad sinisi ni Wency ang sarili dahil sa pagkawala ng ina. Samantalang naging miserable na ang buhay ni Onse dahil sa pagkawala ng asawa at pagiging pariwara ng anak. Naging abala si Onse sa pag-aasikaso sa mga bayarin sa burol ng asawa. Patuloy din itong iniwasan ng anak. Naramdaman naman ng binata ang paglayo ng loob ng ama. Doon lamang bumalik sa wisyo si Wency. Napagpasyahang baguhin ang takbo ng buhay. Nagsimula si Wency na iwasan ang mga kabarkada at para makatulong sa ama. Ito na ang nagbabantay sa ina sa tuwing umaalis ang ama. Nakita naman ni Onse ang pagbabago sa anak. Hindi niya may tatanggi na naging masaya ito sa nakikita. Isang araw, matapos asikasuhin ang huling kailangan sa pagpapalibing sa asawa, kinausap ni Onse ang anak ng masinsinan at silang dalawa lang. Tay, pasensya na po ah. Kung hindi dahil sa akin, sana kasama pa natin si nanay. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, hindi na sana nangyari yung bagay na ito. Wika ni Wency. Hindi mo kailangang humingi sa akin ng pasensya, anak. Hindi mo naman yung kasalanan eh. Siguro, oras na talaga ng nanay mo. Kaya hindi na natin yun mapipigilan. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Tugon ni Onse. Naiyak naman si Wency sa sinabi ng ama. Dahil buhat ng mamatayang ina, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng ama sa kanya. Hindi ko naman po sinasadya, tay. Nadala lang po ako ng emosyon ko at pagyaya ng barkada. Dapat po talaga. Nakinig ako sa'yo eh. Alam kong para sa kabutihan ko din naman yung pagpapaalala mo. Wika ni Wency. Hindi pa naman huli ang lahat, anak. Pwede ka pang magbago, anak. Ayusin mo ang buhay mo at pag-aaral mo. Yan lang ang kayamanan na may ipapamana ko sa'yo eh. Tugon ni Onse. Nagyakapan ang mag-ama at ilang sandali pa ay may tumawag sa telepono ni Onse. Sagutin mo na po yan, tay. Baka importante. Dito po muna ako magbabantay kay nanay. Wala naman po masyadong tao. Wika ni Wency. Dali-dali namang sinagot ni Onse ang tawag. Kaagad naman itong nagpaalam sa anak. Dahil naaprubahan ang tulong na hinihingi niya sa munisipyo. Alis na muna ako, anak ha. Baka gabihin ako sa pag-uwi. Kaya dito ka muna. Huwag kang mag-alala. Kapag tapos itong gawain ko at maipalibing natin ang nanay mo, lilipat na tayo ng bahay. Para naman magawa mo ang lahat ng gusto mo nang hindi ako nangangamba. Wika ni Onse. Sige po, tay. Mag-iingat ka ha. Hihintay na lang po kita dito sa bahay. Tugon ng anak. Natuwa naman si Wency sa sinabi ng ama. Matapos na makapagpaalam, kaagad nang umalis si Onse. Masaya ito dahil nagkaayos na sila ng anak. Dali-dali itong pumunta ng munisipyo. Ngunit dahil marami ang dapat ipasa ay inabot na ng hating gabi si Onse. Dali-dali na itong naglakad pa uwi. Hanggang sa natanaw sa hindi kalayuan. Napansin niya ang kabaong ng asawa. Walang katao-tao doon. Kahit si Wency ay hindi niya makita. Kaya naman, binalot ng kaba ang puso ni Onse. Dali-dali itong tumakbo papasok ng bakuran. Nanlumo siya nang makita ang anak. Wala ng buhay habang naliligo sa sariling dugo. Gulat na gulat si Onse sa nangyari sa anak.
At nang silipin nito ang bangkay ng asawa, wala na rin ito sa kabaong. Hindi makapaniwala si Onse sa mga nangyari. Para bang gumuho ang mundo dahil sa isang iglap lang. Naglaho bigla ang masayang pamilya. Hindi nito alam ang gagawin dahil sa biglaang pangyayari sa kaanak. Wala nang nagawa pa si Onse kundi yakapin ang anak na walang buhay. Hanggang sa nakatulog na lamang ito sa kakahiya. Kinabukasan, dumating ang mga kapulisan at hindi makausap si Onse dahil sa labis na sakit na nararamdaman nito. Nang dahil sa mga nangyari, nawalan na ng sigla sa buhay si Onse. Hindi nito masagot ang tanong sa kanya ng mga pulis kahit ng mga kaanak. Isang buwan din na puro iyak lang si Onse. Sinisisi ang sarili at nagtatanong kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na yon. Hanggang sa isang gabi, naglalakad si Onse at bigla na lang itong inatake ng aswang. Hindi na lumaban pa si Onse dahil para sa kanya, wala nang silbi ang buhay dahil wala na ang asawa at anak. Nangakmang tutuluyan na ito ng aswang. Bigla na lamang may dumating na isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas at may tungkod. Kinalaban ang aswang hanggang sa bawian ito ng buhay. Lumapit ang estrangherong lalaki kay Onse at pinulsuhan. Ayos ka lang ba, iho? Naririnig mo ba ako? Teka, huwag ka munang pumikit. Wika na matandang lalaki. Yun na ang huling salita na narinig ni Onse bago ito tuluyang nawala ng malay. Nang muling imulat ni Onse ang mga mata, nakita nito muli ang estrangherong tumulong sa kanya. Sino ka? Bakit mo ko niligtas? Tsaka nasan ba ako? Tanong ni Onse. Ako nga pala si Kulas. Nandito ka sa bahay mo ngayon. Iniligtas kita mula sa baryo ng mga aswang. Ano bang ginagawa mo sa lugar na yon? Nagpapakamatay ka ba? Tugon ni Kulas. Doon po ako nakatira. Sinadya ko pong pumunta doon para wakasan na ang miserableng buhay ko. Wala naman ang silbi ang buhay ko dahil wala na ang mag-ina ko. Pinatay ang anak ko at nawawala naman ang bangkay ng asawa ko nang wala man lang akong kaalam-alam. Wika ni Onse. Patuloy na ito sa pag-iyak. Mamatay ba ka mo? Alam mo bang napakapalad mo? Mapalad ka dahil nabubuhay ka pa sa mundo. Bueno, ako ang tutulong sa'yo para naman makalimutan mo ang lahat ng masalimuot na nangyari sa'yo. Tugon ni Kulas. Natigilan naman si Onse. Pinunasan ng luha sa mga mata. Nagtatakang nakatitig sa matanda. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi kita maintindihan Ano po bang tinutukoy mo? Tanong ni Onse. Isa akong albularyo bata. Kilala ko kung sino ang mga aswang na kumukuha ng bangkay. Maaari kitang turuan ng taktika ng pakikipaglaban at iba pang paraan para mapatay ang mga kalaban. Tugon ni Kulas. Tutulungan mo ko magigante? Yun ba ang ibig mong sabihin? Muling tanong ni Onse. Parang gano'n na nga. Pero gagawin natin yon para wala na mabiktima pa na ibang pamilya. Dahil kagaya mo, biktima din ako ng mga aswang.
May tumulong lang sa akin pero matagal na siyang namaalam. Tugon ni Kulas. Natuwa naman si Onse. Kaagad itong sumang-ayon sa gusto ng matanda. Gusto ko yung ideya mo na magigante. Pero paano? Paano ko gagawin yun? Marunong akong gumamit ng espada. May alam din ako na ilang orasyon. Wika ni Onse. Nakita ko itong habak na ito na lalaglag mula sa'yo nang bigla kang atakehin ng aswang kagabi. Mas mainam pa na meron ka ng kaalaman dahil magiging mabilis lang ang pagsasanay mo. Kailangan mo lang maging mahusay sa bawat kilos na gagawin mo. Tugon ni Kulas. Matapos ang araw na yon, nagsimula na si Kulas na turuan si Onse sa pakikipaglaban at ng iba't ibang taktika. Naging seryoso naman sa pagsasanay si Onse. Naging mahigpit naman si Kulas sa pagbabantay sa kanya. Kahit sa pagkain, pili lamang ang pinapakain ng matanda. Lahat naman ng yun ay sineryoso ni Onse. Hindi ito nagreklamo sa mga pinapagawa sa kanya ni Kulas. Sa paglipas ng mga araw, lalong humusay sa pakikipaglaban si Onse. Natuwa naman si Kulas dahil nakikita nito ang pagbabago ng tinuturuan. Iba't ibang sandata ang itinuro ni Kulas kay Onse at bawat araw ay may bagong taktika itong naipapamalas. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nawala sa isipan ni Onse ang nangyari sa pamilya. Hanggang sa dumating ang kaarawan ni Wency, na siya ding kaarawan ni Kulas. Naalala muli ni Onse ang nangyari sa anak at ang pagkawala ng bangkay ng asawa. Dinalaw nito sa sementeryo ang anak at kinausap na tila naririnig siya nito. Anak, huwag kang mag-alala. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo at sisiguraduhin ko. Dadalhin ko sila sa impyerno na dapat nilang kalagyan. Wika ni Jose. Nakita naman ni Kulas ang pagdalaw ni Onse sa puntod ng anak at napansin ang kapanganakan nito sa lapida. Pareho pala kami ng kaarawan. Kaya pala hindi ka sumama sa akin kanina dahil nandito ka. Wika ni Kulas. Baka sa mata ni Onse ang lungkot at pagsisisi dahil mabilis lamang nawala ang mga mahal sa buhay. Oy, napakaganda kaya ng plano ko para sa anak ko. Sinabi ko pa sa kanya, lilipat kami ng baryo at syempre, nangako sa akin si Wency na magbabago na siya. Kakabati lang namin nung araw na yun ng anak ko eh. Pero kaagad naman siyang binawi sa akin. Hindi man lang ako nakabawi sa kanya. Dahil puro sumbat at masasakit na salita lang ang nasabi ko sa kanya eh. Wika ni Onse. Nakakalungkot naman ang kwento mo. Kaya pala miserable ka nung nakita kita at halos magpakain ka na sa aswang. Pero alam mo ba, mali yun. Dahil pinatay ang anak mo at kinuha ang bangkay ng asawa mo. Kaya naman dapat lang na mabuhay ka para bigyan sila ng hustisya. Tugon ni Kulas. Tama ka Mang Kulas. Buti nga't nakita mo ko ng araw na yun eh. Malamang kung hindi mo ko nakita nung gabing yun, baka patay na ako. At isa din ako sa mga naging biktima ng mga aswang na nakatira sa baryong yun. Wika ni Onse. Lahat ng bagay ay nakatadhana ayon sa plano ng Diyos. Kaya naman wag natin sayangin ang ikalawang pagkakataong pinagkaloob niya sa atin. Dahil hindi lahat
katulad natin. Marami ang nais pang mabuhay, pero hindi lahat napapaboran. Tugon ni Mang Kulas. Napangiti si Onse sa matanda. Napagtanto nito na napakahalaga ng buhay. Kaya naman buhat ng araw na yon, ipinangako ni Onse sa sarili na gagawin ang lahat upang maubos ang mga masasamang aswang na gumagambala sa iba't ibang baryo at nambibiktima ng mga inosenteng tao. Sa bawat pagsasanay ni Onse, itinatanim niya palagi sa isipan na ginagawa niya ito hindi para sa paghihigante, kundi para sa baryong yon. Makalipas ang 1 taon, tuluyan ang naging dalubhasa sa pakikipaglaban si Onse. Kaya naman handa na ito para sa tunay na labanan. Isang araw, dumalo ang mga ito sa isang handaan. Kahit papano ay naging masaya si Onse sa araw na yon. Pare, eto nga pala si Onse. Siya yung tinutukoy ko sa'yo na tinuturuan ko na kagaya natin. Handa ding lumaban para masugpo ang mga nilalang dito sa ating baryo. Wika ni Kulas. Ako nga pala si Alan. Masaya akong makilala ka. Huwag kayong mahihiya at kumain lang kayo dyan. Tugon ni Alan. Salamat po. Masaya akong makilala ka, pare. Maligayang kaarawan nga pala sa iyo, ah. Wika ni Onse. Ngumiti lamang ang lalaki at tumalis na ito matapos makausap si Onse. Siya ay isa sa mga naging kaibigan ko at kasamahan noong nakikipaglaban pa kami sa mga nilalang. Medyo malalim lang yan magsalita dahil matanda na kagaya ko. Pero mabait yan tsaka talamak sa pagtugis ng aswang. Wika ni Kulas. Napangiti naman si Onse at kagad nang kumain sa handaan. Nag-inuman at kwentuhan ang mga ito samantala ang iba naman. Puro pagyayabang lamang ang mga sinasabi. Kaya naman matapos ang inuman ay nagpaalam na ang dalawa kay Alan. Maraming salamat nga pala sa pagdalo. Pagpasensyahan nyo na pala yung mga sinasabi ng bisita ko. Mga lasing na kasi. Wika ni Alan. Ayos lang yun pare. Sanay na ako sa mga yan noon pa man. Ganyan na sila, puro lang salita. Kulang naman sa gawa. Tugon ni Kulas. O paano ba yan? Uuwi na ba kayo? Gusto niyo bang ipahatid ko kayo? Ginabi na kayo sa daan. Tanong ni Alan. Huwag na pare. May mga inaasikaso ko pa eh. At isa pa, kaya naman naming umuwi. Hindi naman kami ganun kalasing eh. Tugon ni Onse. Napatango na lamang si Alan at tinapik ang likuran ni Onse. Saludo ako sa iyo, kaibigan. Sa kabila ng mga nangyari sa iyo, nagawa mo pa ring lumaban. Nakakatuwa ang mga kagaya mo. Nagiging inspirasyon sa iba na kahit madapa ka anumang oras, maaari kang bumangon. Wika ni Alan. Sige na pare, nag-uumpisa ka na namang magdrama eh. Kaarawan mo kaya dapat masaya ka lang. O siya, aalis na kami. Wika ni Kulas at dali-dali na itong umalis. Matapos na magpaalam, umalis na ang dalawa at umuwi sa tahanan. Ligtas namang nakauwi ang mga ito. Makalipas ang ilang araw, nagpasya na ang dalawa na simulan ang pagtugis sa mga aswang.
lalo na ang pumatay sa anak ni Onse. Inumpisahan ni Onse sa pag-alam sa katotohanan. Naalaman ni Kulas na isa sa mga kapitbahay nila Onse ay nasaksihan ang pangyayari. Kaya naman, kaagad hinanap ng magkaibigan ang saksi sa mga nangyari. Naging madali naman sa dalawa na mahanap ang saksi dahil halos lahat ng tao sa lugar na yon kilala ni Kulas dahil sa pagiging tanyag nito. Nang makaharap ni Onse ang saksi, kaagad itong nagtanong kung ano ba ang tunay na nangyari ng araw na yon. Sasabihin ko po ang mga nangyari nung gabing yon. Pero wag niyo po akong papatayin. At sana, itago niyo ang pagkakakilanlan ko. Dahil ayokong madamay sa gulong ito. Lalo na't ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Wika ng babae. Walang problema sa akin ang bagay na yan, Celia. Basta sabihin mo lang sa amin ang totoo. At pangako, hindi ka madadamay sa gulong ito. Tugon ni Onse. Dito na ikwento ng babae ang mga nakita ng araw na yon. Nakita ko si Mang Mo nakausap si Wency ng araw na yon. Nagtatalo sila eh. Hindi ko alam kung bakit pero ilang sandali lang ang lumipas. Bigla na lang inatake ni Mang Mon si Wency. Kaya naman humingi ako ng tulong sa mga magulang ko. Pero pagdating namin, wala na yung bangkay ni Aling Inday. Naroon ka na din. Wika ni Celia. Napakuyom ang kamao ni Onse nang marinig ang mga sinabi ni Celia. Tugma naman ang lahat ng sinabi nito. Dahil nakita din ni Onse si Celia at pamilya nito na may mga kasama at nanlulumo nang makita na wala ng buhay ang binata. Matapos malaman ang totoo, kaagad hinanap nila Onse si Mon upang harapin at kalabanin. Hindi naman ito naging madali para sa dalawa. Dahil nagtatago ito sa kanila at may angkin itong kakayahan na itago ang pagkakakilanlan. Desidido naman si Onse. Natuldukan ang kasamaan ni Mon at sa tulong ni Kulas, maging ni Alan. Natunto nila ang kinaroroonan ng aswang. Malayo sa kabahayan ang tahanan ni Mon. Kaya naman naisip nila Onse na mas mabuti na yon upang wala nang madamay pa na inosenteng tao. Nagpunta ang tatlo sa tahanan ni Mon. Hinarap ang aswang na magkakasama. Pagtungtong pa lang sa bakuran, inatake na kagad ng mga patibong ni Mon ang tatlo. Onse, mag-iingat ka. Maging mapagmasid kayo sa paligid. Dahil kita naman na napakaraming hinandang patibong ni Mon sa atin eh. Pagpapaalala ni Alan. Nadaplisan ito sa kanang braso dahil sa pagsagip kay Onse. Namuntik ng tamaan ng palaso. Isugat ka pare. Pasensya na. Salamat na rin at ikaw patuloy ang nasugatan. Wika ni Onse. Wala yan. Malayo sa bituka. Ayos lang yan. Hindi lang yan ang natatamo ko sa tuwing nakikipaglaban. Kaya hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Tugon ni Alan. Nagpatuloy na ang mga ito sa paglalakad. Hanggang sa isang palaso muli ang lumipad. At sa pagkakataong yon, nahawakan na ito ni Onse at muling binato sa pinanggalingan. Dito bumagsak ang isang abwak. Kaagad na natukoy ng tatlo na may kalaban sa paligid. Kaya naman nag-orasyon si Kulas upang mapalabas ang mga kalaban. Dali-dali namang lumabas ang mga ito. Kanya-kanya ang tatlo sa pakikipaglaban hanggang sa tuluyan nilang naubos ang mga aswang. Dito lamang lumabas si Mon.
Pumapalakpak pa ito na tila nangiinis habang nakangiti. Gustuhan ko ang inyong pagtatanghali. Isang kagalakan para sa akin na makilala ang dalawang tagapagtanggol ng baryong ito. Nakakatuwa na nakita ulit kita, Onse. Sayang naman, hindi mo nakita kung paano ko kinain ang bangkay ng asawa mo. Maging kung paano ko pinatay yung anak mo. Wika ni Mon. Dahil sa galit, susugod sana si Onse pero kagad itong pinigilan ni Kulas. Huwag kang padalos-dalos kung kumilos. Ginagalit ka lang yan para mas lumapit ka sa kanya. Wika ni Kulas. Kagad namang pinakalma ni Onse ang sarili. Nag-isip ng plano si Alan hanggang sa bigla na lang sumugod sa kanila si Mon dahil sa inis. Papatayin ko kayong tatlo para wala nang balakid sa aking mga plano. Sisiguraduhin ko na hindi na kayo sisikatan ng araw bukas. Wika ni Mon. Sa isang mabilis na kilos, nagawa nitong masugatan si Alan ngunit hindi naman yon ininda ng lalaki. Nakipaglaban ito kasama sila Onse. Huwag niyo siyang papatayin dahil gusto ko na ako ang gigilit ng ulo niya at tatapos sa buhay ng aswang na yan. Wika ni Onse. Napatango na lamang ang dalawang matanda. Isinagawa na ng mga ito ang kanilang plano. Nilinlang ni Onse ang aswang na susugod siya. Ganon din ang ginawa nila Kulas. Nalito na si Mon kung sino ba ang unang papatayin. Kaya nagpa siya ito na pagsabay-sabay na lamang sila. Nasaksak ni Mon si Kulas dahil sa maling pag-atake nito at yun na ang hudyat ni Onse upang isagawa ang binabalak. Habang abala si Mon kay Kulas, kaagad namang nag-usal ng orasyon si Alan, kasabay ng pagsaksak ni Onse sa leeg ng aswang. Nagulat si Mon. Tuluyang natumba sa lupa. Binuhusan ng langis ni Kulas si Mon na may kasamang orasyon. Kaya naman unti-unting nasunog ang balat ng aswang. Hindi makapaniwala si Mon na nagawa siyang malinlang ng tatlo. Onse, gawin mo na ang gusto mong gawin sa aswang na yan. Wika ni Alan. Hindi naman na pinatagal pa ni Onse ang lahat. Dahil kagad na sinaksak nito sa puso ng paulit-ulit ang aswang. Hanggang sa nawalan ito ng buhay. Hindi pa nakontento si Onse. Ginilitan ito ng leeg. Pinaghiwa-hiwalay ang parte ng katawan ng aswang. Gulat na gulat ang dalawang matanda sa ginawa nito. Ngunit naiintindihan nila ang pakiramdam ni Onse. Matapos ang pangyayaring yon, magkakasamang umalis sa lugar na yon ang tatlo. Masaya si Onse na sa wakas nabigyan niya ng hustisya ang pagkawala ng asawa't anak.